Pinakasa na ang rehabilitasyon sa ilang lugar na binayo ng Bagyong Juan kasabay ng unti-unting paglayo nito sa bansa. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 ang patay habang 6 ang sugatan sa pananalasa ng bagyo. Live mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, ikan sa pag-alis ng mata ng bagyo sa lupa ay siya namang pagkakasa ng NDRRMC ng mga clearing operations at rehabilitasyon sa mga sinalantang lugar. Partikular na nga ang tinututukan ng NDRRMC itong bayan ng Divilacan sa Isabela kung saan napaulat na 80% o 80% ng mga kabahayan doon ang inilipad ng manalasa nga itong bagyong si Juan. At sa bayan naman ng Tumawini sa Isabela pa rin, 25 bahay ang nawasak. Sa huling bulletin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 2 na ang patay dahil sa bagyo. Ito ay sina Vicente Decena, 53 anyos ng Cagayan, at Aileen Respicio, 20 anyos ng Kalinga. 6 naman ang sugatan. Samantala, hindi pa rin nadadaanan ng Benguet Dalupirip Itogon Road, Nueva Vizcaya Benguet Road at Quezon Road sa Benguet dahil sa landslide. Gayon din ang Claveria Calanasan at Leneng Cabugao Road sa Apayao. Isang lane lang naman ang nadadaanan sa ilang bahagi ng Kalanan Boundary Kalaan Road sa Mountain Province dahil sa landslide. Impassable din ang isang lane ng Manila North Road sa bahaging Cabugao, Ilocos Sur. Sa ngayon ay sapat pa naman daw ang nakaimbak na release ng mga local government unit, pero nakahanda naman daw mag-mobilize ang karagdagang relief operations mula sa Maynila sakaling kailanganin. Katunayan ay may 18,000 relief packs nang naipadala ang DSWD. Bukod pa dito ang tig 5,000 packs ng pagkain at damit na naihanda ng DSWD ngayong araw. Binisita naman ni DILG Acting Secretary Jess Robredo ang tanggapan ng NDRRMC dito sa Camp Aguinaldo. At ayon sa kanya ay mas maganda raw ang pinakitang disaster response ng iba't ibang ahensya sa pagkakataong ito. Dahil walang kuryente, hindi ka makasabi sa visual. And I'm sure during the afternoon, ganun din. So, probably by sunrise tomorrow, we'll call everyone, yung mga nandun na otoridad. Let's find out exactly what needs to be done. So if you take a look at the response and the preparation, I think we're okay. Igan, higit din nga tinututukan ngayon ng NDRRMC itong mga coastal area sa probinsya ng Isabela, partikular na itong mga bayan ng Maconacon, Dinapige, Divilacan at Palanan dahil hanggang sa ngayon ay bagsak pa rin ang komunikasyon sa mga naturang lugar. Live mula rito sa NDRRMC, ako si Cedric Castillo, inyong saksi.